Bago tayo magsimula, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. I-click mo na ang all para lagi kang updated sa ating mga kwentong may dalang takot at misteryo. Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, totoong karanasan at mga lugar na may itinatagong lihim, nandito ka sa tamang channel. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lugar na hindi lang basta bahay, kundi isang tahanan ng mga alaala ng digmaan at mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Dito lang sa Sindak sa Dilim PH. At ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lugar na hindi lang basta bahay, kundi isang tahanan ng mga alaala ng digmaan at mga kaluluwang hindi pa rin matahimik. Ito ang kwento ng Bahay na Pula sa San Ildefonso, Bulacan. Ang Bahay na Pula ng San Ildefonso, Bulacan, isang kwentong nagsimula sa kasaysayan at nagtapos sa Sindak. Kasaysayan ng Bahay na Pula. Sa bayan ng San Ildefonso, may isang lumang estruktura na matagal nang kinatatakutan ng mga residente, ang tinatawag nilang Bahay na Pula. Itinayo ang bahay noong unang bahagi ng 1900s ng isang mayamang pamilya sa Bulacan. Ayon sa mga lumang tala, ang orihinal na may-ari nito ay si Don Pedro Rojas, isang hasyendero na kilala sa kanyang malawak na lupain at impluwensya sa lugar. Ang bahay ay ipinagawa gamit ang matitibay na materyales, makakapal na pader na yari sa ladrilyo at pininturahan ng matingkad na pula. Dahilan kung bakit ito tinawag na Bahay na Pula. Noon, ito ay simbolo ng yaman at kapangyarihan. Dito ginaganap ang mga pagtitipon, salo-salo at mga okasyon ng mga prominenteng pamilya sa lalawigan. Ngunit nagbago ang lahat nang sumiklab ang World War II. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas, nasakop ang Bulacan, kabilang ang San Ildefonso. Ang Bahay na Pula ay kinuha at ginawang kampo ng mga sundalong Hapones. Dito na nagsimula ang madilim na kabanata ng bahay. Ayon sa mga nakaligtas at sa mga kwento ng matatanda, ang bahay ay ginamit bilang lugar ng interogasyon at pagpapahirap. Maraming kababaihan ang dinala roon, ang iba ay hindi na nakabalik. Sa likod ng mga pulang pader, narinig umano ang mga sigaw, iyak, at pagsusumamo ng mga inosenteng biktima. Ang sahig na dati tinatapakan ng mga panauhin ay nabahiran ng dugo. Pagkatapos ng digmaan, iniwan ang bahay. Hindi na ito muling tinirhan ng pamilya Rojas. Unti-unti itong nasira, nalimutan, at naging simbolo ng sakit at alaala ng nakaraan. Paglipas ng mga taon, may mga kabataang nagtangkang pumasok sa Bahay na Pula dahil sa curiosity at sa paghahanap ng kakaibang karanasan, ngunit hindi lahat ay nakalabas ng maayos. May mga nagsabing habang nasa loob sila, biglang bumigat ang hangin, parang may nakatingin sa kanila kahit wala silang nakikita. May ilan namang nakarinig ng mahihinang bulong, mga salitang hindi nila maintindihan. Isang grupo ng magkakaibigan ang nagkuwento na habang nasa ikalawang palapag sila, may narinig silang yabag, mabagal, papalapit. Akala nila may kasama lang silang iba. Pero nang tingnan nila, wala. Hanggang sa narinig nila ang isang malakas na pagkalabog ng pinto sa ibaba. Nang bumaba sila, sarado na ang pintuan na kanina ay bukas. Ayon sa mga residente sa paligid, may mga gabi na may nakikitang babae sa bintana ng bahay, nakasuot ng puti, nakatingin lang sa kawalan. Kapag tinutukan mo siya ng ilaw, nawawala. May mga tricycle driver din na nagsabing kapag dumadaan sila sa harap ng bahay sa gabi, may biglang sasakay na pasahero, isang babae na tahimik lang. Pero pagdating sa kanilang destinasyon, wala na ito, parang hangin na naglaho. Ang pinakakinatatakutang karanasan isang caretaker ang minsang nagbantay sa lugar. Noong una, normal lang ang lahat. Tahimik ang gabi, maririnig mo lang ang huni ng kuliglig. Pero bandang hating gabi, nagising siya sa tunog ng pag-iyak, mahina, pero malinaw. Sinundan niya ang tunog papunta sa loob ng bahay. Habang papalapit siya, lalong lumalakas ang iyak, parang maraming babae ang sabay-sabay na umiiyak. Nang makarating siya sa isang silid,
Biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Pagbukas niya ng ilaw, wala siyang nakita. Pero sa salamin, may mga aninong nakatayo sa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, wala pa ring tao. Pagbalik niya sa salamin, nakatingin na sa kanya ang mga ito. Namumula ang mga mata at tila humihingi ng tulong. Sa sobrang takot, tumakbo siya palabas at hindi na bumalik pa. Hanggang ngayon, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling misteryo ang bahay na pula sa San Ildefonso. Marami ang naniniwala na ang mga kaluluwang naroon ay hindi pa rin matahimik dahil sa sinapit nilang karahasan noong panahon ng digmaan. At ang bahay ay nananatiling tahimik sa umaga. Pero sa gabi, parang muling nabubuhay ang nakaraan. May mga nagsasabing kapag sumapit ang 12:00 ng hating gabi, unti-unting nag-iiba ang paligid, ang hangin ay nagiging malamig, mabigat, at tila may dalang bulong na hindi mo maintindihan. May mga pagkakataon na maririnig ang mahihinang yapak sa loob ng bahay, paakyat sa hagdan, pababa, paulit-ulit, na parang may nagbabantay pa rin doon. Ang mga bintana na matagal nang sira, kusang gumagalaw kahit walang hangin. At kung magtatagal ka pa, maaari mong marinig ang pinakakinatatakutan ng lahat, ang sabay-sabay na pag-iyak. Mahina sa simula, hanggang sa lumalakas, hanggang sa maramdaman mong napapalibutan ka na ng lungkot at takot. May ilan ding nagsabi na kapag sumilip ka sa loob ng bahay sa gabi, makikita mo ang mga anino na gumagalaw, mga taong tila naglalakad, pero walang mukha, at sa pinakatahimik na sandali, may makikita kang nakatayo sa bintana. Isang babae, hindi siya gumagalaw, hindi siya kumukurap, nakatingin lang siya sa'yo, na parang hinihintay kang lumapit. Pero kapag sinubukan mong lumapit o ilawan siya, bigla na lang siyang maglalaho. At doon mo mararamdaman na hindi ka nag-iisa. May mga kwento rin na ang sinumang magtatangkang pumasok sa bahay nang walang respeto ay hindi na makakalimot sa kanilang nakita. May mga umuwi na nanginginig, may mga hindi makapagsalita, at may ilan na hindi na bumalik pa. Dahil ayon sa kanila, ang bahay na pula ay hindi lang basta lugar na pinagmumultuhan. Ito ay isang alaala ng sakit, isang tahanan ng mga kaluluwang naghihintay ng hustisya, at isang babala na ang nakaraan ay hindi basta nawawala. Minsan, nananatili ito, naghihintay sa dilim. At kung sakaling mapadpad ka sa lugar na iyon at maramdaman mong may nakatingin sa'yo, huwag ka nang lumingon. Dahil baka kapag nakita mo sila, hindi ka na nila pakawalan. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo, Kabsat. Kung naramdaman mo ang lamig, kung parang may nakatingin sa'yo habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, baka hindi ka nag-iisa. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell, all, para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa'yo ng kilabot sa gabi. Maraming salamat sa pakikinig hanggang dulo, Kabsat. Kung naramdaman mo ang lamig, kung parang may nakatingin sa'yo habang pinapakinggan mo ang kwentong ito, baka hindi ka nag-iisa. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell, all, para sa mas marami pang kwentong magbibigay sa iyo ng kilabot sa gabi.